Kung tatanda mo, di ba sabi ko nga, baka nga madamay ang pangalan ng kanyang asawa. Basta may susunod na uupo, pero ayoko nang makibanggit kasi napagsasabihan tuloy tayong bias, di ba? May Asian country na halos kalahati, lulubog. Isa sa mga sa inyo na habang lumalakas yun, diyan naman paparating na yung titong nating Antichrist. At marami rin namang mga Pilipino na gusto na rin siyang tapusin. I mean, hi everyone. Papatapos na ho pala ang 2025. So, ang ginawa ho namin ito para ho sa taon ng 2026, ang year prediction namin ng aming channel na Joey Vargas TV, the #1 celebrity psychic. Alamin natin kung ano ang mga kabuuan na pwedeng mangyari at mga mabuting mangyayari sa taon ng 2026. Together with my co-host, Empress si Abet. Oh, may guest tayo ha. Medyo parang familiar ako sa guest natin. Guest co-host today. Talaga? Napanood ko siya sa Showtime eh. Pakilala na natin para mabilis tayo, no? Please, ikaw na mag-welcome. Guest co-host for today, si Andrew Claude. Hello! Meron kang ganun, di ba? Sound! Hello! Dapat yung beso ko pag ano na, ang beso. Anyway, first time namin magkaroon ng isang male, tama ba? Na talagang male guest. Kanina, nagkaroon kami ng shooting, so nandito rin lang naman siya. So, ginas namin. Actually, nakikita talaga siya dati sa Showtime, di ba? Anong Showtime yan? Sinabi mo? I think dating game yun. Dating game, tama? Anong year yun? Last year. Last year. Nag-click nga yan eh, pinagkaguluhan kaya Tama yun yung topic ng yung girlfriend mo? Tama ba? Yung ex ba? Ex. Kamusta na yung ex mo ngayon? Wala na, nasa malayo. I mean, may communication pa rin. Wala na. Tayong dalawa na lang may communication. Felix, Dahil ko napapanood yung mga vlogs nyo sa Reels, lumalabas. Dapat nga mag-vlog ka eh. Start ako mag-vlog. Gawin mo yon kasi mas mainam sa panahon ngayon kasi marami rin mo na nabablog. Subukan mo lang kasi total nakitaan ka na, nag-guest ka na sa TV. Pumasok ka rin ata sa showbiz, ano? Yeah, extra lang. Extra. Pero yung pagpasok mo sa showbiz, nakakuha ka ba ng mga assignment like commercial? Mga extra. Talaga? Anong mga commercial mo? Cherry Mobile. Cherry Mobile? Talaga? Tagal na. Tapos ano pa? Yung mga sabon. Sabon? Yeah. Talaga? Dun sa ano naman, mga telenovela meron? Wala pa. So sino mga nakasama mong mga artista? Si Yan Lim, Kim Chiu, Ann Curtis. Si Sian Lim? Saan yun? Cherry Mobile. Cherry Mobile. Si Kim Chiu saan? Cherry Mobile din, kasama sila. Before pa. Parang hindi ko napanood yun Anniversary. Ba't di ko napanood Tuloy mo yun? yan. Tagal na. Bata pa ako nun. So, kailangan namin magsipag tong taon ng 2026 na darating kasi dahil sobrang bagal nga ako, medyo tamad kaming gumawa. Kailangan ko ma-reach yung 100,000 na subscriber. Malapit na ako kasi nasa going 90 na kami. Siguro, sipiagan ko lang, ma-achieve namin yun. Ikalat nyo na lang, i-share nyo na lang to subscribe. And then, kapag nagkaroon ng YouTube channel si Andrew, kailan mo gagawin? I hope this year. Oo. Anong klase ng content? Yeah, you have to find out. Secret. May tanong kami. Total, nandito ka na rin lang. May girlfriend ngayon? Wala. O di walang magagalit? Walang magagalit. Joey, makakaya ka. So, walang girlfriend o walang girlfriend. Diba? Okay. Ako si Drew is my friend, best friend. And Ano pa yung ba? manager ko. Manager ka, sampaling kita. Yung manager. Manage mo na lang siya. Manage mo na lang siya. Joby, maraming nangyari itong 2025 na mga forecast na nangyari. Yeah. At nagkatotoo, no? Yung, ang hindi ko makalimutan, yung naghula kayo, may lindol sa ganitong lugar, Yung iba nga binash pa tayo, no? Lalo ikaw, binash ka na. Wala naman yun kung saan-saan sinabi mo. Hanggang nangyari nga, no? Umikot yung lindol, no? Saan-saan. Tapos sabi mo, year of war ang 2025. Yun nga, ang daming ang conflict, worldwide.
ano yung hindi mo makalimutan na nangyari na na-forecast mo? Yung puro tubig, then may lindol, parang 2 o 3 bansa ang magkakaroon ng conflict, di ba? Yung maglabas ng titong nating gera, pero at least medyo na-control pa rin yun, pero muntikan yun. Pero meron pa rin nangyaring war ata sa ibang bansa, no? Pero hindi naman ganun ka, Yung people power na nagtatry sila mag-people power. Ano pa ba yung mga nangyari? Scandal, sabi mo Yung scandal na nangyari na lalabas na 2 scandal na kagagawa ng 2 lalaki, which is nangyari rin yun. So, yun nga. I mean, sabihin, nakita ko rin taon na ito yung magkakaroon ng problema ang presidente dahil sa 2 lalaki, which is lumabas nga. Dito rin nakita ang taon na ito yung magkakaroon ng kaso si Duterte ata. Sara, kinasuhan platter the other day. Kung natatandaan mo rin, 2025 ba? We talk about also yung nagkaroon din ng problema ang mundo ng, yun nga, di ba, ang tamang tatamaan dito sa isip. Which is maraming nagkaroon ng problema sa mga anxiety. No? I hope I can have that content, no? Yung we can talk about and the anxiety. How about the big one? Yung big one? Yung big one, actually, buti nga hindi nangyari, di ba? Kasi, pero may mga lindol naman na nangyari. Pero kasi ang big one, halos lahat naman ng mundo merong tinatawag nating big one. Gumagalaw talaga ang yung tectonic plates, no? So, hindi pa rin talaga mawawala ang lindol. Pero kasi ang kagandahan ng 2025, bagamat nagkaroon ng economic global problem, and then yung social trust nag-drip yun Tapos ang social media talagang medyo mas lumago, mas dumami kasi nga more on digital na nga tayo, pero pangit na senyalis yun. Magandang technology nga, pero nakakasama pa rin sa mundo. AI, yung AI. Ang AI, maaring nakakadulot ng nakakatuwa, nakakapagbigay ng magandang information, but the problem is ang ating mga privacy. So, kasi ngayon, digital na, kaya kung saan ka man nandoon, alam na kung sino ka, saan ka pumupunta, wala nang maitatago. Gawa ho yan ng AI. Kahit nga yung personality mo, kayang kopyahin ng AI. Oo. Sa Bible nga sinasabi, habang papunta na ang tao sa pabago na mabilis na pagbabago, yan na rin ang panahon, oras na nasa alanganin na ang tao o nasa alanganin na ang mundo. Sa economics, Joby, kikita naman natin na pahirap yung buhay, no? Although yung business talagang lumalaban, kumusta ang global business? Ang global business na nakikita ko dito, ando doon pa rin naman yung social media pa rin kasi yung content creator. Yeah, marami pa rin sa marketing. Okay pa rin naman yan. Balita nga, di ba sabi nila, naglabasan ng mga investor, no? Nakita ko yung chart mo, Joby, dito parang heartache siya. Actually, gulo, parang more on economic still, magkakaroon pa rin ng unstable situation. There will be a lot of loans. So, ang finances sa year na ito, mahirap. Maraming struggle na maaari mangyari. Iwasan yung mga loan. Oo. And then parang mga country halos mag-aanuhan sa situation ng competition nila. Merong iba talaga may pagkababagsak. Yung iba naman talaga magkakagulo because of the economic problem. No? Yung iba parang hindi na doon sa bansang yon. Kunyari, i-stop na ang pagsusupply doon. Yung ibang bansa naman. US, naghihigpit. Maghihigpit. May mga maghihigpit na yun ang mangyayari. Ikaw as young professional, Andrew, siyempre, you're a young professional. Paano mo napipil yung economic situations, no? Ng mga katulad mo? Gen Z ka, di ba? Gen Z. Medyo nakakalungkot lang kasi minsan, syempre, yung mga tinitingala natin na mga nasa taas, mga nakaupo, sila pa yung gumagawa ng mga masama na hindi nakarapat dapat, tsaka yung kung sino pa yung mga matatalino, yung may mga narating sa buhay, sila pa yung nagte-take advantage yun sa mga taong nasa baba nila. Parang, ngayon parang modern na kasi, di katulad dati, di ba? Nung araw, ng mga unang tao, uso yung slaves. Ngayon kasi parang mas modern lang. So, yung mga nasa taas, yun yung mga ginagawa nilang slave yung mga tayo. How do your peers or your generation cope with economic situations? Nakalungkot lang sa amin kasi syempre... Walang profesyon, unemployment. Kahit graduate ka na, ang hirap pa rin makahanap ng trabaho na gusto mo. Meron kang mahanap na trabaho pero below sa minimum wage. And
yun, parang kailangan pa natin mga ibang bansa namin. Lalo mga kabataan, ang daming, syempre, iba pa rin yung may gusto tayo, mga dream tayo. Hindi lang naman sa akin kasi syempre iba-iba ka tayo ng landas sa buhay. Lalo kami, mga kabataan ngayon na maraming nangangarap. Nakakalungkot lang, kailangan pa natin pumunta sa ibang lugar, dumoble ng trabaho para masustentuhan natin yung mga pang-araw-araw. Kaya, yun lang, nakakalungkot lang kasi kailangan pa natin gumawa ng ibang paraan. Tulad niyan, kahit yung mga pagkuha lang ba ng mga ID, ang daming kailangan na requirements, daming gastos pa, apply ka lang. No, tapos tatawagan ka pa, ganun, kaya hassle lang ngayon. Hindi katulad nung panahon nyo nga na sobra. Panahon namin. May galaw ngayon, Joby, i-abolish yung provincial rate sa Congress. So gawin na nila same at Across the board na sa Maynila, pareho na. Oo. Tingin mo matutupad yun? Kasi may impact yun sa economy. Magaganap kaya yun sa panahon ni BBM, sa gobyerno ni BBM. Panahon ni BBM. Daming proseso ha. Kasi ang magiging problem dito yung mga negosyante. Hindi ba sila papayag? Ano sabi ng card? Depende kasi doon sa area ng pamumuhay eh. Pero based sa data kasi, yung cost, the same. Hindi rin naman lang tayo nagkakaganon. Meron ding ibang bansa na may ganun din namang sistema. Ito kasi, ginagawa lang ito kasi para lang mabigyan ng pagbabago ang pamumuhay ng mga tao sa probinsya upang yung mga tao nasa probinsya, wag na silang umalis. Kasi pareho lang naman ang sweldo dito sa siyudad ng Maynila. Kasi yun ang vision nila para hindi na dumami ang tao dito na nagmamigrate nga sila dito dahil nga dun sa sweldo. So kung gagawin nilang pareho ang sweldo kahit sa probinsya, siguro hindi na sila aalis. Maaari sana mangyari nga, oo. Kaso ang problema, hindi naman doon nakasentro ngayon ang problema. So, ang inuuna kasi ng gobyerno ngayon, kung ano yung maiinit na issue ngayon, yung nangyayari ng corruption, pinag-usapan na yan last year eh. That was last year pa yan, di ba? O dapat itong taon na ito, dapat nagkaroon na ng approval yan. Ang bibigyan ng pansin kasi ng ating gobyerno ngayon is to economic improvement nga. And then also, para magkakaroon ng concentration nga dito sa ating bansa upang makabangon uli ang bansang Pilipinas. Concentration dahil the agriculture will be going to be more focus. Particular na rin dito yung tinatawag natin pagbangon uli ng may kinalaman sa real estate and building and mga infrastructure. May babalik ba yung kinuwang pondo sa PhilHealth? May babalik ba? Tax! Ay, hindi. Yan muna. May babalik ba? Kasi ang balak nila kunin sa national budget eh. Although yung Supreme Court sabi, bawal yung ginawa. Nako, marami pang sila, mga pagdadaan ng mga bago maibalik. Pero merong taong magiging sangkop dito. So, isa yan sa maisisisi na magkakaroon ng kaso. Kung tatanda mo, di ba sabi ko nga, baka nga madamay ang pangalan ng kanyang asawa kasi sila Vilma. Kumbaga mababanggit lang naman, hindi naman talaga damay talaga. Kumbaga asawa ni yan, di ba? Parang nahihila. Na balita na ginalaw din pala yung PDIC insurance. So, anong epekto sa economy tsaka sa bansa natin? Ayan, medyo talaga, nasa labasan na lang talaga ng labasan ng mga problema, labasan na lang ng labasan ng kanilang mga bawat isang problema, tinatakpan ng isang problema, may lalabas na ng bago, tatakpan naman nila, parang walang mangyayari, diba? Paulit-ulit lang. Kumbaga, pag may mga issue lumalabas, may panibago namang ilalabas. Parang tinatakpan lang talaga. So, yung economic situation natin talagang bagsak. Actually, marami na nga lumabas ng investor, di ba? Kasi nga so, walang papasok na investors? Next year, kung magkakaroon nga ng sinasabi kong solution nga sa mga problemang ito, possible may mga unti-unti namang papasok mga investor. Although, sisikapin ng susunod na uupo, yung susunod na uupo, magbibigay ng magandang improvement sa ating bansa. Susunod na uupo. Are you saying na may uupong iba sa 2026? Basta may susunod na uupo, pero ayoko nang makibanggit kasi napagsasabihan tuloy tayong bias, di ba? Gusto ko yung kung ano yung nakikita ng baraha o nabibisyon ko, yun na lang yung mailabas ng nung sasabihin ko. So may susunod na upo, maiayos niya ng unti-unti. Although ganito yon. Kapag nagkagulo at hindi na iayos ang problema. So ang mga tao mismo,
talagang mararamdaman ang kahirapan ng next year, no? Mm. So, mag-iingat lang talaga. Pero kung nagkaroon ng solusyon, well, magpapatuloy. Kaya sabi ko, kaya namang matapos. Kaya niya naman. Oo. 50-50 ang situation Ibig niya. sabihin, Ang kanyang solution talaga, pag may solution, yan, medyo So, mas diretso natin, ang survival ni BBM ay nasa kamay niya pa rin. nasa kanya, no? BBM. Dapat tamang desisyon talaga siya, no? Paano kung nagkatotoo yung sinasabi ng iba na bumaliktad yung mga nakapaligid sa kanya? Ayun. Is he still, capable to survive? May gagawin naman kasi talaga siya na mga part ng hindi naman niya siguro pababayaan pero talaga medyo meron pa rin ako nakikitang gulo, sabi sa baraha. May mga galit, magulo talaga may mga tatlong problema pa nga akong nararamdaman. Ang year ng 2026 sa kanya, Okay. kung we're Maybe talking okay. about the government, kung tutusin, ayoko talaga ng topic na to, mag-aalanganin talaga. Okay. So, doon na lang ako sa mag-aalanganin siya. Well, kung sino uupo, kung sino ang successor, mayroon pa rin ako nakikitang lindol. So, Okay. ako hindi lang isang lindol. Saan niya? Sa Visayas, kailangan mag-ingat. Meron din tayong Metro Manila pa rin. And then, on the second quarter, diyan papasok na yung mga titulo ko. May mga lindol ako nakikita sa buwan ng April. Saka, tong March, baka meron din ng kaunti. Then, sa Pilipinas, may naramdaman on the second quarter. That's April up to May. Medyo may gano'n may nararamdaman ako. May big one na sinasabi na naway hindi mangyari itong taon, pero meron talaga medyo may kalakasan. May nakita rin big one sa ibang bansa na maaari sa Asian country. New York, Amerika, baka magkaroon din ng earthquake na 2 beses at 2 sa lugar nila na medyo hindi maganda medyo pangit ang nakikita ko, no? Marami rin mga parang taon ng pagkawala ng mga tao. Isabihin may mga mamamatay sa mga mangyayaring mga trahedya o disaster na ito. Ay, talking about baha. May baha pa. Meron pa rin. Mas malalaki pa rin yung baha. Wawa naman. Oo. Mundo makakaranas ng yung parang may island na parang mawawala o may Asian country na halos kalahati lulubog. Babain. May bansang ganoon. No, I hope Pilipinas, yung Madam Bisaya dadanas ng baha rin. Lalo sa mga Visayas area. Pero magdasal kayo mga tao sa Visayas area. At meron din tayo dito sa norte May lindol sa makakaranas ng Baguio, Pangasinan, Bicol meron ako nakita. Samar, Leyte, meron din. May mga bulkan, may nakikitang mga nagsisigising na bulkan. Okay. No? This is actually totally awakening for us also. And then people will be very, very more on religious. Magiging parang magiging very spiritual ang tao sa mga magaganap. Okay. Sa mga mangyayari. And this is also the year to be ready and to be prepared for negative things will happen in this world. So, ang dami-daming patay, then talaga? disaster. And then there are also problem. Nakikita ko yung sa barko, parang 2 pa nga na parang lulubog o maaaring magkaroon ng aksidente. And then, yung nakikitang barko na sinasabi ko rin, nasa bandang buwan na rin ng June or July. No, yun yung aksidente na may kinalaman sa dagat. That's 2 barko yun. Pero magkaiba ng lugar, hindi naman magkapareho ng lugar. No? May mga bansa na maaari pa rin, karoon ng issue sila. So, pwede rin naman siya, the China or magpapatuloy yung nila, competition o kung ano mga issue nila. America, even Russia, and even sa Middle East. May mga issue talaga na talagang magiging worldwide, conflict. But, may isang tao naman, isang leader, na maaaring gumawa ng parang kaayusan din at maaari rin naman ang year na ito ay isang matagumpay na isang leader. May nakita akong isang leader na matagumpay. Pero may isa rin leader na mawawala, na kilalang leader sa buong mundo na maaaring mawala or pagkamatay. Sakit, pagkatanda, may sakit na, and then, may nakita akong civil war pero hindi ko maanuan. Pilipino ba yan? Hindi malinaw. Civil war, Foreign countries? Mayroong part sa foreign countries, Foreign no? countries. Oo. And then, Philippines, may mga ganong lang, pero hindi naman... Ingay-ingay lang. Oo. Kasi pinupush ng government tsaka ng mga iba't ibang sektor yung anti-dynasty law. Hindi rin mangyayari.
mahirapan, tatakbo at tatakbo pa rin. Kasi ang problema sa ganito, you have the power, everyone has the right to vote, and yun yung sasabi natin, teka muna, gusto namin siyang ipiliin, bakit ba inaalisan nyo kami ng karapatan? Yan yung sistema. Pro-dynasty. Oo. Joke lang. Oo. Pro-dynasty. Iboto nyo kami. May iba tayo. So, Yung bagong may totoo ano. naman yun, mahihirapan talaga kasi dynasty nga sila no? May binanggit ka about international scene, mga bansa. Ang mainit na issue ngayon, lalo especially sa South America, may conflict between US and Venezuela. Mhm. Sasakupin ba ng US ang Venezuela? Or magkakaroon ba sila ng direct attack? Di ba sabi ko nga sa inyo medyo, may mga, Kasi threat of significant war. yun. Threat of war. No? Yung major yan. Magulo talaga, no? Justice to oh. Ang ano nito, it will resolve the problem, Okay will be balanced naman. So, whatever the issues them, it will resolve naman. How about Japan and China? Kasi sila naman sa East Asia, sila naman yung nagigilian. Babae kasi may problema dito, Kasi lumabas to, Prime Minister. babae, di ba? Prime Minister. Oo. Ang ano naman kasi ang kagandahan kasi dito, very strong yung babae, no. Kumbaga parang wala siyang takot na ngayon nabuhay naman ang Japanese people at nagawa naman nila talaga magpaunlad without the help of other country. Ang ibig ko sabihin, ang tama naman na sila sabi ng China, karamihan ng mga product ng mga Japan doon ginagawa sa China. Pwede naman gawin yun ng mga Japanese, kunin na nila yun at doon na lang gawin sa bansa nila. Yeah. Maganda yan. May impact yan sa economics. Mayroon ako narinig dati na baka yung ibang mga pabrika ng mga multinational company lumabas ng China. May pag-asa ba na yung ibang mga pabrikan to, imbis na pumunta ng Japan, ng Taiwan, ng Vietnam, Thailand, sa Philippines pumunta? Kasi good opening yun for us. Pwede, kaso ang problema nga lang sa atin kasi ang kagandahan kasi sa China, no, hindi mainano kang China, sobrang mura ang mga labor nila. Quality of life Diba? Kailangan talaga ayusin dito. Oo. Sobrang doon kaganda, kaya nga maunlad ang China. May power plant Kompleto sila. sila. Diba? O kaya ba natin i-produce yung mga dami ng power plant na yon? Okay. Talking about barko, Joby, hindi na raw umiikot dun sa Persian Gulf ng mga barko Kasi Kasi nga, sinara ng mga terrorist groups. yung Ang China, border, the border, di ba? So, doon, Magpapatuloy yun. magpapatuloy yun. Kaya nga, di ba sabi ko, Epekto yun sa this is also a year na pwedeng magkaroon, di ba, war nga o threat about the countries na maaaring makialam nga, sabi ko nga, either America, China, Russia, then may isa pa. So, yun yung mga parang may mga conflict na parang magiging maingay sa taong ito. Ang solution kasi dyan, yun yung threat of war na tinatawag. Okay, nuclear power plant, may pag-asa ba sa Philippines? Ako hindi ko nga gusto ang nuclear power plant, di ba? Malaki ang epekto nito sa buong mundo. Pero mostly, yan ang rin mga ginagawa ng iba. Kahit sa China may power. Technology kasi yung small di ba? reactor. So, dito, parang marami magre-react Talaga. pero dapat, meron talaga ako nakikita na Most maaaring, likely. oo. Matagal na to nung panahon pa ni Marcos, meron to noon Hindi lang siya nabuksan. Hindi nag-operate. Oo. Pero kung nag-operate ito, ang laking tulong. Oo. Kaso nga lang, ang subject kasi nito, it will affect the environment also. And at the same time, dapat ang power plant, malayo dapat yan sa mga tao, sa lugar na kung saan may mga residents. Kaso, ang nailagay ata doon, parang nearby talaga. And even it affects also the seas. Kasi, doon magtatapon. So, ang problema sa pag nagkamali ka ng lugar, it will affect our environment. Magsasuffer din talaga ang tao. How about waste to energy power plant? Waste energy. Waste to energy. Katulad sa Singapore, yung mga basura ginagawang kuryente, pwede ba yun sa Pilipinas? Although bawal yun Sana sa ngayon. gawin, pero parang malabo pa rin Malabo naman pa Kasi debt card kasi ito. Ibig sabihin, kwento-kwento lang, sabi-sabi lang, suggestion, pero walang nagbibigay ng Kasi dapat nung pa yan naisip ng gobyerno natin. Di yung mga bilyon-bilyon kinurap nila, doon nila ilagay ngayon, gawin nilang proyekto yon. O di sana, para yung mga korap, ibalik nyo lang yung yun, tapos gawin natin mga project yung mga yan, and then matuwa pa mga Pilipino sa inyo. Anong positive na aasahan ng Pinoy Oo. for 2026?
Yung 2026 kasi magiging mas more kasi talagang not totally pressure ang tao sa pagtatrabaho. People will more managing their life into what we call there will be goal na sila. No, may goal na. Kahit naman ikaw, you will set your goal naman. And each of the individual, especially those Gen Zs, may goal na sila na kailangan, meron na kami nito, kailangan maayos ko na ito. So, mapipressure tayo sa magkaroon ng our own savings, no? Yung economic natin, there will be crisis nga, di ba? Economic crisis, people, pero still, we had to go on to a very simple life natin na mabuhay, masurvive ito, no? Ang kagandahan din, sa ating bansa, even may mga disaster, lindol or what, makikita nyo yung progress. So parang nakikita ko yung marami nang tumatayong building. Oo nga. No? 'Di ba uso dati yung urban plan? Mas magiging yun. Mas functioning ngayon yung mga infrastructure na yun. I hope na yung vision na nakikita ko, I hope sana mangyari nga in 5 to 10 years para tayong matutulad sa Singapore or Hong Kong, Taiwan. No? Even Taiwan. So kaya swerte ang mga kabataan ngayon, ang generation pala ngayon. Kasi maabutan nila mga yon. Hindi kagaya mo, hindi mo na maabutan. Pero ako, 90s naman ako. Okay lang. Pwedeng makakita ang 2026, makita ng buong mundo ang isang bagay na ikagugulat ng buong mundo. So, makakakita ang mga tao ng mga bagay na hindi niya pa nakikita. Na hindi pa na nararanasan ng buong mundo. Kumbaga, yung mga nangyari noon na Wala pa. Hindi, kunyari, yung nawalang Sodom and Gomorrah. Kunyari, nawala ang Atlantis. Kunyari, kung totoo may Atlantis. May ganoon na parang mawawala. Parang mass destruction yun, Joby. Oo. So, sana hindi nga mangyari, di ba? Kasi nasa na tayo. Kahit without my card, the Bible, Yeah. it's say very loud if you really read the Bible. Kaso nga sabi nila, kaso Joby, missionary ka. Well, part na rin yun. Part ng vision yun na dapat, kaya nga sabi ko, preparation, be ready, ang paghahanda sa spiritual ninyo. May tanong ako dyan kasi Kailangan ng tao hindi maging material ngayong itong taon na ito. Ang kagandahan nito, kung ang tao magpe-perform lahat ng pag-ibig o love, if we are sharing love, and the whole world has that love, and that's the healing for the whole world. Oo, kasi malaki ang energy ng love sa buong mundo. Umaangat ang mundo, naaayos kapag nararamdaman ang ng mundo na punong-puno ng pag-ibig ang tao. Kung lahat ng tao magmamahala, sabihin nyo maging mabuti, mahal mo kaibigan mo, mahal mo kapitbahay mo, mahal mo kaaway mo, yun ang nakikita kong healing. dati kaya tayo. Abutan kaya natin. Sana makarating sa buong mundo, ikalat ninyo. Ang kapangitan din ng taon ng 2026, dito magkakaroon ng sobrang sunod-sunod na sa social media. Halos lahat more on mga gospel word, mga wisdom of Yun ang isa sa senyales na hindi na magiging maganda. Isa sa mga sa inyo na habang lumalakas yun, diyan naman paparating na yung titong nating Antichrist. Actually, yun na nga, doon na nga ako papunta eh. Ito yung taon na parang darating siya. Magpapakilala siya. May lalabas na ito na yung magsisimula ang Antichrist sa 2026. Makikilala siya. Makakikilala siyang dahil mabuting ang ginagawa niya. Pero yun ay kabaliktaran. So, hindi pa natin alam kung siya. Kasi nga mabuti. Mabuti ang gagawin niya. Marami siyang iaayos na mga bansa. Magiging isa siya sa magiging parang model ng tito nating peaceful, he going to unite those country. Pero mali yun, sa likod nun, may binabalak pala siya. Yun ang iingatan ninyo kasi hindi ko naman kailangan pang i-read talaga. The Bible will tell you about it. Kahit na isa akong mangmula, kahit may marami akong basher dyan. Yung mga basher kasi nagyayabang about biblical, di ba, may magsasend. May kanya-kanyang interpretasyon, baka mamaya mali ang interpretasyon nila. Ganito yon. Ayoko mag-explain pagdating sa Bible, pero I just giving you the warning, just read the Bible every day, and because that's the only way how to communicate with God, through Bible. Word of God. Sabi mo, awakening, magkakaroon ba ng awakening sa mga nasa gobyerno? Maraming pangyayaring magaganap na hindi pa natin nakikita
hindi pa nakita ng tao ngayon. And that is disaster. Kaya nga, hindi ba sila... Pwede rin naman isang kakaiba sa langit, Wow. mga sign sa langit, mga sign sa tubig. Maraming mangyayari na kakaiba ang taon ng 2026 na pwedeng napaano tayong lahat. Halos lahat ng Mamangha tao tayo. namangha or nagulat na merong ganitong naganap. Okay. May narinig ako na nagula na BBM will be arrested and Sara will not be a president. What can you say about it? Well, kasi kung aanuhan natin, meron kasing isang lalaki na nasa paligid niya siguro o maaaring na magkakaroon ng isang ilalabas na issue o scandal. So, will be arrested kung tama ang proseso na gagawin. 2026 daw yun. Oo. O pwede kasi siya matraidor din eh. Pwede betray siya. No? Oo. Iingat siya. No? Ingat, pero I hope maunahan niya. Pero sa akin kasi, ayoko maging bias, no? Marami rin naman mga Pilipino na gusto siyang matapos. Matapos siya internet. Matapos yung term niya. At marami rin naman mga Pilipino na gusto na rin siyang tapusin. I mean, Okay. mag-exit, Exit, no? okay. So, ang nakikita ko, nasa decision niya na yun Nasa eh. kamay niya yun. Nasa kamay niya Napakatino siya. kung paano niya gagawin ang mga solusyon ng mga problema. Pero alanganin siya. Si BP, Sara? kinasuhan ng plunder the other day, 2 days ago yata o the other day. Makukulong ba si BP? Kasi ayan na yung plunder, meron na mga case, di ba? So, irara na yan. Ang tanong kasi dito, pwede niya kasing sabihin na bakit lang siya ang pwedeng kasuhan ng plunder, di ba? Okay. Pwede rin naman Tahimik siya, hindi siya nagsasalita. Hindi nga, tahimik kasi ayaw niya talagang magsalita upang hindi maging laban. Kung ano man kasi sasabihin, bibitawan niya, pwedeng magamit sa kanya. So, maganda yung yung nasa likod niya na sinasabihan siyang huwag ka nang maging maingay. Although, hindi lang naman si BP ang magkakaroon ng kaso ng plunder. Meron kasing tong side ng nila BP, maglalabas din ng mga plunder case doon sa kalaban. Okay, so sila. Magbibigayan sila ng kaso. Okay, anyway. May mga issue rin about sa mga religious. Religion. Oo, may mga part na magkakaroon sila ng Faith, parang crisis of faith. crisis of faith. May nakita kong mga parang term na blasphemy. Talaga. Yes. Oo. May mga isyong ganun na papasok sa mga yun nga sa Catholic, simbahan. sa mga simbahan. Parang it sound like Talk niya blasphemy. How about this Pope? Kumusta ang health niya? Okay pa rin naman, pero I guess sana hindi siya yung last pope na sinasabi, no? Para meron pang isa ako Since nakikita. okay naman siya. Parang ang daming babaguhin ni Pope. Parang may mga pagbabago. Yung pagbabago niya kaya is good or not that good? Yun nga, parang merong magkakaroon siya ng problema eh. Talaga. Sa mga niya, Talaga. mga bishop niya, mga niya. Tama, cardinal. Oo, mga cardinal siya. Yaw-yaw. Si, Any other? Wala naman, ang dami ka natutunan. Marami ka natutunan. Anong mga na-insight na sa discussion natin? Reflection ko lang sa sobrang daming gulo, sobrang daming mangyayari, hindi natin alam. Kasi Diyos lang nakakalam eh. Kahit, syempre, parang may mabuti pa rin and yun lang, pananalig sa Diyos yung number 1. Kasi kaya naman tayo nabuhay dito is because of Him. Kaya, Anong panawagan mo sa mga kahenerasyon mo? Siyempre, mas bata ka sa amin. yun nga, sa daming mga mangyayari, hindi natin alam kung ano yung tama, ano yung totoo, ano yung hindi. So, magkaisa tayo magmahalan and syempre, i-spread natin yung word ni God, yung Bible. Kasi hindi naman yun nakakaya kasi yun yung reason bakit tayo nandito. Yung mga material na to, hindi naman natin maladala sa taas. Lahat ng pagkakamali natin yan. Try natin or gawin natin ang tama kasi mapapatawad naman tayo ng Would you share your love to me? As long as gumagawa tayo ng tama and makakabuti sa, hindi lang sa sarili natin kasi kaya hindi naman tayo nabuhay na para sa sarili nga lang daw, di ba? Love each other and love everyone. And yun. And syempre, first of all, love God before anything else. Ano mo papayo mo sa mga Gen Z na madalas mawala ng loob, mawala ng pag-asa? Di ba madalas maraming ganun ngayon? Kapakabatay. Confused, mga ganun. Ano mapapayo mo? Yung mga nararamdaman natin ngayon na panandalian lamang yan. Hindi siya yung lifetime. Kahit feeling natin wala na tayong chance, wala na tayong hope na masasandalan. Nandun si Lord. Hindi mo lang siya agad na kuha yung resulta, yung sagot na gusto mo. Pero
ay trust lang na one day makukuha mo yung gusto mong sagot and maganda yung resulta. Pag nagtiwala ka lang and patuloy lang, yung faith niya. Hindi man natin siya nakikita, pero gumagawa siya ng way sa ibang tao na ipapadala niya or magbibigay niya ng sign na lahat ng pinagdadaanan natin ngayon may katapusan yan and maganda yung magiging resulta pag di ka puminto sa pagiging mabuti. Yun. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi habang buhay ay may pag-asa pa. Sana ang sa akin lang, matapos nawa yung magkaroon ng maayos ang sitwasyon ng Pilipinas. Kung dumating man ang mga trahedya, yung bagyo o lindol, nagawa na nila yung tama. Sige. Okay. Salamat. Namin Hanggang sa natutunan. muli.